Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and please leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message po ninyo is Mountain Goat. There's something out of balance in your life. So do whatever you need to do to correct it. Okay? Kasi maaari na meron kayo na experience na ng mga imbalances, may mga nagma-manifest na problema, or may mga may mga nakikita na kayo rito na mga mga bagay na kinai-stressan ninyo, yung gano'n, no? And that is a manifestation that there is an imbalance happening, no, sa buhay ninyo. Maaring may mga bagay dito na nanineglect ninyo, may mga area of life kayo na hindi ninyo napapansin masyado, no? Kaya nagke-create, no, or nagbubunga ito ng parang negligence, no, ninyo sa mga pangangailangan ninyo sa mga parte ng buhay ninyo na yon, no, sa other areas of life ninyo. Kaya mahalaga, no, na ibalik ninyo yung balanse sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Siguro kailangan ninyong pag-isipan, pagmuni-munihan, no, yung kung anong mga bagay na dapat na ipa-prioritize ninyo, no, kung anong mga bagay na mahalaga, yun muna ang pagkaabalahan ninyo, bumawi kayo, yung mga ganon, no? Or baka kailangan ninyo ng time management, diba? Kailangan ninyong pagplanuhan ang mga gagawin, ano yung number 1 priority, ano yung second, ano yung third, no? Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. We have no. Ayan. So, yung no na to, this is definite no. Hindi na to mababago. May exclamation point na siya. So, this is definite, no? Well, hindi na to negotiable, kumbaga. So, pwede na meron kayong pagsasabihan ng no, or baka kayo yung pagsasabihan ng no. So, siguro merong pag-uusap, baka meron kayong mga transactions, no, that are going to happen soon, at baka yun, no, meron kayong pagsasabihan ng no. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe ninyo. Tignan natin kung ano pa yung mga energies, no, na surrounding you in the month of September. And maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa aking channel, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po. Thank you. And salamat din sa mga donasyon ninyo, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat din po. And yung first message ninyo sa Tarot, Queen of Air. Ayan. So, si Queen of Air, yung parang decluttering, no, yung energy niya, parang papahayag na it's about time na for you to declutter your life. It's about time na to clear away negative energies or anything or anyone, no, that doesn't serve your highest good anymore. Panahon na para linisin mo na to. Panahon na para alisin mo na yung sarili mo dyan sa mga bagay na yan or sitwasyon na yan, ano? Probably decluttering time talaga ninyo ito. Baka binabalak nyo din talaga na maglinis, 'di ba? Hindi lang ng sarili ninyo, hindi lang ng energy field ninyo, kundi, no, even your physical space, no, your living space, baka gusto mo din talaga na maglinis ngayon, September, no? The moon is your next message. There are important psychic insights, no, na paparating. There are downloads, no, dito na bibigay o ipapadala sa iyo ng Divine Universe, and those are guidance para sa iyo, no? Kaya importante na pakinggan mo ito, importante na mag-tune in kayo rito. Okay? And sabi din dito, release fears that hold you back, no? Tanggalin na, no, yung mga takot, kasi it's not going to help you in any way. Kung meron kayong takot lagi na nararamdaman, it's going to prevent you from your success. It's gonna prevent you from taking action, ano, para magtagumpay ka.
or mapagtagumpayan mo yung mga binabalak mo. It's not going to serve your best interest, no? Yung takot. Kaya, isama mo na yan sa paglilinis mo ng sarili mo, paglilinis mo ng physical space mo, ng energy field mo, ng isip mo, ng damdamin mo, no? So, sama mo na, tanggalin mo na din yan. 9 of air, ayan, so, parang, kayo, stressed out, no? Ang iba sa inyo siguro, nai-stress, siguro, meron kayong overthinking na ginagawa, nagne-negative thoughts, sama nyo na yan, no? Yung negative energy na yan, sama mo na yan dito sa pagtanggal mo ng mga hindi nagsiserve ng highest good ninyo. Kasi yung takot, yung anxiety, yung doubt, 'di ba? Ano yan those are negative energies. At hindi yan makakatulong sa'yo kahit saan mo tignan. You know, it's not going to help your situation improve, or it's not going to help your situation to get better. Kasi negative ito. And instead, mag-a-attract pa yan ng mas marami pang negativity. Mag-a-attract yan ng mas marami pa na pwede mong problemahin pa. Kaya as much as possible, tanggalin mo na yan, no? Palitan mo ng mas positibo na mga iisipin ninyo, no? Mas positibong mga bagay, mas positibong mga thoughts, 'di ba? Feelings, emotions, 'yun ang i-entertainin mo sa sarili mo, at 'wag yung negatibo. Kasi always remember that like attracts like, 'di ba? If you are thinking a lot of problems, no, you will attract more problems. If you are attracting, or if you are thinking abundance, if you are thinking good things, no, are coming your way. So, ganun yun. So, what else? We have Emperor. Wow. This is maganda. No, this is maganda. Parang, parang nag-agree din siya dito sa energy ni Queen of Air. Kasi maglilinis ka, magde-declutter ka, mag-organize ka ngayon ng buhay mo, ng sarili mo, ng living space mo. Si Emperor, ganun din. No? Gusto rin niya na maging logical siya sa ngayon. Gusto rin niya na maging organized din ang lahat. Gusto niya din na nasa balanse ang lahat. So, this is good, no? Kasi matutugunan mo, by embodying the energy of Emperor, matutugunan mo yung pangangailangan mo dito, no? Kasi may mga imbalances, 'di ba? So, magki-clean up ka, no? Mag-organize ka. So, this is good. Ma-address mo na yung problema dito. Kaya, this is really beautiful. You are going to be back in order. Kumbaga, things are going to be back in order. At saka, papaandarin mo dito yung disiplina, no? Magiging stricto ka sa sarili mo, no? Na iniisip mong ayusin ang lahat, aayusin mo talaga ang lahat. You are not going to entertain any distractions, no? Kasi you will be focused on your goal, which is to bring the balance back in your life and to organize everything, no? And may leadership energy din si Emperor. Kaya po pwede ng iba sa inyo, baka kayo ay isang leader, baka kayo ay isang nasa mataas na posisyon sa inyong trabaho. Maybe you are in a position of authority, no? Yung ganon. What else? We have 10 of air. Ayan, si 10 of air, this is the end of a difficult situation, no? Tatapusin mo na kung ano man ang mahirap na sitwasyon na pinagdaanan ninyo. Handa ka ng maglakad, no, patungo sa bagong daan. You are going to enter a new chapter in your life. Handa ka ng baguhin ang inyong sitwasyon. Okay? And you are expecting a better life sa ngayon. Kasi nga, tatanggalin mo na yung kung ano man ang naging masamang experience ninyo in the past, no? Papalitan mo na yan ng pagbabago. You are heading towards a beautiful life sa ngayon, a better life, kumbaga. Kasi, tatapusin mo na to. No? Kung ano man ang mga difficulty na pinagdaanan ninyo recently or in the past, no? Anuhin mo na yan. You are moving on from that. So, what else? We have 7 of water. Ayan. So, meron ditong tawag dito, opportunities, no? Na dadating, pero
it might require you to do more research. It will require you to think more, pag-isipan mong mabuti, pag nilay-nilayan, pagmuni-munihan, no? Kasi maaari na kung ano man mga opportunity na dadating sa inyo, maaari na lahat sila beneficial, lahat sila maganda, lahat sila maaring pasok sa criteria mo. Kaya maaring mahirapan kayo sa pagpipili. Kaya kailangan ninyo na pag-isipan nito mabuti para hindi kayo magsisi in the end, 'di ba? So good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.